Alright, time check. It's 12:12. Class ko is 12:30. So, yeah, malilate tayo. Ganun talaga. Alam niyo ba't ako late? Kasi nag-ML kami ni Crit G. Sabi ko, fast game lang. Yun, 30 minutes halos yung isang laro. And hindi na ka napag-lunch. So, protein shake muna tayo. Galing kay kuya. Galing sa girlfriend niya. Shoutout sa Ate Nix. Muscle milk, 25 grams of protein, 160 calories. So, not bad. Not bad for a 25 grams ng protein. Yeah. Ayun nung gagawin ko today. Today it's leg day. Wala kaming exam. Nag-cancel yung prof namin. Nagkaroon siya sakit. So, pretty chill day today. It's gonna be a good day. Kasi, wala. Ganun talaga. I already eat my breakfast. Mamaya leg day ako. Kaya di rin ako nag-walking kanina. Para mamaya na ako mamaya ako nasisiraan yung paa ko. Yung legs ko. Sarap. Muscle milk, shoutout sa inyo. Galing tong US by the way. So, wala yata nito dito. If meron, tell me. Pero mag-weigh na lang kayo if meron dito. Kasi mas mura yata yun. In my opinion lang. And there's this study before na alam ko. Ito nakita ko lang sa TikTok. And nakikita ko lang siya dati pa. Yung iba niyang parts. Ang tawag dun is how to grow your brain cells. And nagulat ako, sabi ko, andun pa rin ako sa dating era na hindi nag-grow yung brain cells. Nagulat ako, ha? Brain cells doesn't grow back na pag nasira, sabi, 'di ba, dati. Ayun yung turo sa atin kahit sa school. But there's a new study ngayon na even 90 years old can grow their brain cells back. Imagine 90 years old. And today I will teach you the 3 things that he mentioned, yung nagvi-video sa TikTok. I forgot, he's a neuroscientist. Ang sinabi niya yon, 3 things lang. Number 1, learn new things. Number 2, lion's mane mushroom. Ayun, lagi ko siya narinig before pa, pero di ko pinapaniwalaan kasi brain cells, di natutubo yan, man. And lastly is exercise. Ayun yung sinabi niya dun sa video. Pretty cliche things except dun sa lion's mane. Mushroom siya na pretty weird yung looking. Pero meron mga ganong capsule. Pero syempre, di ako nagbibenta ng ganon. Pero yung pinaka gusto ko na sinabi niya yung una is learn new things. By learning new things, sabi niya doon, you will grow your brain cells back. Bakit? Kasi mahirapan yung utak mo, or it will drive your brain to be or to grow new things kasi nag-aaral ka ng mga bagong things na hindi pa nakasave sa utak mo. That's why sometimes, di ba, boring mag-aral ng bagong bagay or mahirap kasi hindi pa siya na-i-input sa utak mo eh. Kumbaga hindi pa pa-process na utak mo kung ano yung binabasa mo, ano ba yung trading na yan, ano ba yung crypto na yan, kasi hindi niya pa alam, hindi siya familiar. So learning new things will help you grow your brain cells. So for me, I always try to learn new things. Ito, yung sinashare ko sa inyo, bago lang to sa akin and other things, pero gets nyo, it's a good thing. That's why reading, solving puzzles, learning new things is a mental exercise eh. Kaya that may mental fitness ay yung pinag-usapan natin last video. Panoorin niyo about mental health. Next naman is lion's mane mushroom. Lion's mane, para siyang hairy. I don't know if tama yung description ko, pero meron supplements nun. It said that it can grow or boost your brain function. But meron din ako nakita na parang after nila mag-detox sa lion's mane, nabobobo daw sila. Hindi ko sure if tamang side effect yan, pero I don't know. I'm not deep dive or I don't have any more research regarding about that. Pero you can try to research it. Lion's mane, lion tas mane na M-A-N-E na spelling. Try nyo, malay nyo, gumana sa inyo. And lastly is exercise. I don't know bakit exercise, hindi ko siya tinapos. Pero for sure, exercise is good naman in all well-being ng pagkatao, mental, physical, tsaka lahat emotional. Hormones natin, napapaganda. So, kumbaga consider na siya or expected na siya in some ways na pwedeng mag-grow ng brain cells since exercising can improve your life 100 times or 10 times. For example, for me, lahat kami sa bahay may ubo. Yung girlfriend ko, si Cricky may ubo, yung nanay ko. Ako na lang yung walang ubo. Pero may sipon ako. Pero gets nyo, siguro effect na rin yun ng pag-exercise ko. Yung sipon ko naman, hindi sobrang ano. Siguro, alam niyo tuwing umaga na sinisipon ka pagkagising mo. Ganun yung nangyayari sa akin, runny nose ka. So,
Yeah, ayun yung sipon ko naman. Hindi siya buong araw. It's just fascinating na there's something sa mundo na that can change. That even that study na it's been proven way back na hindi na pwede mag-grow ng brain cells na bago today or this time. And some people can comprehend that people can change. Some people can comprehend na nagbabago yung mga bagay kasi gets ko naman, valid naman minsan yung nararamdaman nila kasi una, nagkaroon na sila ng traumatic experience. That's why lagi na sinasabi, hindi, yung mga lalaki nga naman, di ba? Kasi naloko na sila, which is valid. Kumbaga meron ng emotional attachment sa reasoning nila. Bakit sila ganun magsalita? Bakit sila hating on something else? Or that their personality cannot change kasi ganun na sila paglaki nila, which is wrong. Pero again, valid yun naramdaman nila kasi tingin nila yun na sila. Yun nga yung sinasabi ni Andrew Huberman na growth mindset versus fixed mindset. And I think our brain is one of the best invention of God kasi, or creation of God. Kasi imagine the things that we can do and produce with just using our mind and the power of our thoughts. Grabe lang, imagine that. Meron nga concept na lahat ng bagay hindi totoo kasi simulation lang siya ng utak natin, which can be true na yung utak natin, sabi nga natin, our reality is how we perceive things. Pwedeng itong pinapanood mo is not real kasi yung utak mo nagpo-produce lang ng random hormones or chemicals sa utak mo that created this video na pinapanood mo. And even yung nilalakaran mo, pwedeng hindi totoo yan. Which is okay lang din. Meron yung concept na simulation na lahat tayo is nasa loob ng simulation ng isang AI or ng isang laro, which can be true din since it cannot be proof or proven or disproven yung ganong theory. That's why theory nga, 'di ba? Hindi pa proven na totoo 'yun, hindi rin proven na fake, 'di ba? So maraming theories regarding reality and the power of our brain. Pero at the end of the day, I think the one thing that we can do is to use it properly, to think properly, to use it wisely, to use it for good, and to find purpose sa paggamit ng utak natin, di basta-bastang sayangin lang. I think sa kanta ni Kiyo, yung sa Dantay yata yun, yung part na I forgot ko ano yung lyrics, kakantahin ko. Yung utak mo yung masasabaw pag hindi ka gumalaw, something like that. Parang yun eh. Parang pag hindi mo gagamitin isang bagay, masisira siya. Same with sa brain natin. Pag hindi nyo siya ginagamit, mabobobo ka. Pag di ka nag-iisip, mabobobo ka. Pag di ka nagbabasa, di ka nag-learn ng new things again, masisira yung brain cells mo. Pag hindi ka nag-workout, same lang rin sa katawan, mawawala muscle mo. Pag di ka kumain ng tama, mawawala yung muscle mo. Easy as that. That's how things work. Pag hindi ginagamit, masisira. Even sa sapatos, kanina dumaan lang sa FYP ko, puro crunchy na yung sapatos nila. Bakit? Hindi ginagamit. And also, inalis yung silica. Nakita niyo yung silica eme na yon? Nilalagay yun sa sapatos para mawala yung moist na nasa paligid niya. It absorbs moist para maiwasan yung pagiging cake ng sole ng sapatos niyo. So, if you're not gonna use your sole or your sapatos rather, then maglagay kayo nun. Or much better, wag kang bumili ng hindi nyo kailangan. Even except na lang if shoes enthusiast ka. Dati ganoon ako. Baka sabihin ako ng mga tropa ko dito na hypocrite ako since every month bumibili ako ng sapatos before. Pero lately kasi it's been years na since I got new pair of shoes na gusto ko. Pinapadalan lang ako ng dad ko ng shoes na sinasabi ko wag na. Pero it's okay kasi yun yung trip niyang gawin yun yung gusto niyang gawin. It's okay. I'm blessed naman. I'm grateful na binibigyan niya yan. Pero again, hindi na ako yung katulad dati na pag may gusto akong sapatos binibili ko. Hindi na gano'n kasi not everything is on material things eh. Meron nga in-interview sa si Daniel Mac yung nagda-drive ng Bugatti. Sabi niya, isang advice niya lang is don't put your happiness to material shits like this. Tapos nakita niya yung Bugatti niya. Sabi niya, naranasan ko na may Bugatti ako, naranasan ko na nawala. Pero the best thing that I can do is to be happy whenever meron siyang noon or wala siya. Either way, dapat masaya ka daw.
Which is true, dapat ganoon naman talaga. Kasi if you put your happiness sa isang bagay, sa isang tao, pag nawala yun, malulungkot ka, di ba? Or pag wala yun, malungkot ka. So, that's a good advice. I forgot ano name niya, Andrew yata or something. He's a old, na-impression siya before, then nakalaki siya, then he runs a scrapyard niyan, billionaire na siya. So yeah, it's a good wise words from him. Imagine the hardships that he went through. So yeah, it's just something to talk about. And today is leg day. I'm 6 minutes late and makakarating ako doon within 10 minutes. And yeah, see you guys later. Mag-vlog tayo sa gym or sa school. Peace. Alright, kaya pala traffic, my friends. Bakit mo kasi binangga yung kotse ko? Sir, may tricycle lang naman ako dito, ikaw yung bumangga eh.